Good morning, everyone, and welcome to our worship this morning. Ngayon ay third Sunday in Advent. And para sa ating opening song, we will sing, O Come, Emmanuel, nandun sa paper na binigay ko sa inyo kanina. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come again with us today. And natin tumayo. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Minamahal sa Panginoon, lumapit tayo ng may tapat na puso at magpahayag ng ating kasalanan sa Diyos na ating Ama at mamanig sa Kanya sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo upang tayo ay pagkalooban niya ng kapatawaran. Ang tulong natin ay nagmumula sa Panginoon. Siya lumikha ng langit at lupa. Aking sinabi, ipahayag ko ang aking pagsalangsang sa Panginoon at iyong pinatawad ang aking mga kasalanan. Sabay-sabay ating ipahayag ang ating kasalanan. O Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, amang mahabagin, ako na isang kaawa-awa at amang makasalanan, ay nagpapahayag sa iyo ng lahat ng aking mga kasalanan at mga kasamaan, na sa pamamagitan ng mga ito, ikaw ay nilapasangan ko sa isip, sa salita at sa gawa. At ako'y karapat-dapat na sa kaparusahan mo sa panahong ito at sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit buong puso kong lumalapit at nagsisisi dahil sa mga ito. At tumadalangin ako sa iyo dahil sa walang hanggang kahabagan mo. At alang-alang sa banal, walang dungis, mapapait na pagtitiis at kamatayan ng iyong iniibig na anak na si Jesucristo ay maging mahabagin at papagbiyaya ka nawa sa akin na isang abang makasalanan. At sa tulong ng Espiritu Santo ay palawakin ang aking kaalaman at maging masunurin sa iyong salita hanggang sa wakas. At sa iyong habag at biyaya ay magkaroon ako ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Jesucristo na aking Panginoon. Amen. Dahil sa pagpapahayag niyo ito, katungkulan ko bilang tinawag at tinalagang lingkod ng salita ng Diyos, may pahayag ang biyaya ng Diyos sa inyong lahat. At bilang kinatawa ng aking Panginoong Jesucristo at sa pamagitan ng kanyang utos, ay pinatatawad ko sa inyo ang lahat ng inyong mga kasalanan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo manatili nakatayo. Ako naman, samantala, ay patuloy na aasa. Patuloy na magpupuri. Pupurihin ka tuwina. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay, maghapon kong iahayag ang dulot mong kaligtasan. Hindi ko man nalalaman kung paanong ito'y gawin. Pagkat ikaw, Panginoong Yahweh, malalakas at makatwiran, iahayag ko sa madla, katangiang iyo lamang. Mula pa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon hinahayag ang gawa mong kabutihan. Matanda at puti na ang aking buhok. Huwag mo akong iiwan. Ang sama ko sa iyo, O Diyos. Hayaan mong ihayag ko ang lakas mong tinataglay. Samahan sa bawat lahing sa daigdig ay lilitaw. Uwitin natin ng luwalhating sama. Luwalhati sama at sa anak at sa Espiritu, kung paano noong una, ngayon magpakailanman, walang hanggan. Amen. Panginoon, mahabag ka sa amin. Kristo, mahabag ka sa amin. Panginoon, mahabag ka sa amin. Ang Panginoon ay sumayo at ang kanyang Espiritu. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, ipinamamahig namin at dinggin mo ang aming mga panalangin at pawiin mo ang kadiliman sa aming mga puso sa pamagitan ng iyong mahabaging presensya, sapagkat ikaw ay nabubuhay at tagahari magpakailanman, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo mo po at ating pakinggan ang pagbasa ng salita ng Diyos para sa linggong ito. Ang unang pagbasa para sa ikatlong linggong ito ng Advento ay buhat sa aklat ni Propeta Isaias sa chapter 35 mula sa verse 1. At ganito ang sinasabi, ang landas ng kabanalan. Muling sasaya ang ulilang lupain na matagal ng tigang. Mamumulaklak ang mga halaman sa disyerto. Ang disyerto ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Lebanon at mamumunga ng sagana tulad ng Carmel at Sharon. Mamamasdan ng lahat ang kalwalatian at kapangyarihan ni Yahweh. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob.
Huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakakita at makakarinig ang mga bingi. Ang mga pilay ay lulundag na parang usa. Aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa kaparangan ay aagos ang tubig at dadaloy sa disyerto ang mga batis. Ang nakakapasong buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay bubuka ng tubig. Ang dating tirahan ng mga asong gubat ay tutubuan ng damo at talahib. Magkakaroon ng isang maluwang na lansangan na tatawaging landas ng kabanalan. Sa landas na ito ay hindi makakaraan ng mga makasalanan at mga hangal. Walang leon o mabangis na hayop na makakapasok doon. Ito ay para lamang sa mga tinubos. Babalik sa Jerusalem ang mga tinubos ni Yahweh na masiglang umaawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan. Ang lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Ito ang salita ng Panginoon. Ang ikalawang pagbasa ay buhat naman sa liham ni Santiago sa chapter 5 mula sa verse 7 na ganito ang sinasabi. Kaya nga mga kapatid, magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang ani ng kanyang bukirin at inaabangan ang pagdating ng tag-ulan. Dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Mga kapatid, huwag kayong magreklamo sa isa't isa upang hindi kayo hatulan ng Diyos sapagkat malapit na dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propeta ng salita sa pangalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Sinasabing ating pinagpala ang mga nagtiyatyaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Talagang napakabuti at tunay na mahabagin ang Panginoon. Ito ang salita ng Panginoon. Tayong lahat ay tumayo para sa pagbasa ng Ebanghelyo o ng mabuting balita. Ang Ebanghelyo para sa linggong ito ay ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo sa chapter 11 mula sa verse 2. Luwalhati ang sumayo, O Panginoon. Ganito ang sinasabi. Nakabilanggo na noon si Juan na tagapagbautismo. Nabalitaan niya ang mga ginagawa ni Kristo, kaya't nagsugo siya ng ilang mga alagad upang itanong, kayo po ba ang ipinangakong darating o maghihintay pa kami ng iba? Sumagot si Jesus, bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong naririnig at nakikita. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinapangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Pinagpala ang taong hindi nag-alinlangan sa akin. Nang paalis na ang mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. Bakit kayo nagpunta sa ilang? Ano ang nais niyong makita? Isa bang tambo na hinihipa ng hangin? Bakit kayo pumunta sa ilang? Para makakita ng isang taong may mamahaling kasuotan? Ang mga nagdaramit ng ganyan ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang nais ninyong makita? Isang propeta? Oo, siya'y propeta. Ang sinasabi ko sa inyo, siya'y higit pa sa isang propeta. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan, ipadadala ko ang aking sugo na mauuna sa iyo. Iahanda niya ang iyong daraanan. Tandaan ninyo, higit na dakila si Juan na tagapagbautismo kaysa sino mang isinilang sa daigdig. Ngunit ang pinakahamak sa kaharian ng langit ay mas dakila kaysa kanya. Mula nang mangalan si Juan na tagapagbautismo hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay sapilitang pinapasok ng mga taong mararahas, sapagkat hanggang sa dumating si Juan, ang mga propeta at ang kautusan ang siya nagpapahayag tungkol sa kaharian ng langit. Kung naniniwala kayo sa pahayag na ito, si Juan na nga ang Elias na ipinangakong darating. Makinig ang may pandinig. Ito ang Ebanghelyo. Kapurihan ang sumayo, O Kristo. Ating sabay-sabay na bibigkasin ang ating pananampalataya sa pamagitan ng Credo Niceno.
Lahat tayo? Sumasampalataya ako sa isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa at ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita at sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, na mula sa Ama una sa lahat ng panahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, tunay na Diyos buhat sa tunay na Diyos, ipinanganak at hindi nilikha, kaisang sangkap ng Ama, na sa pamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay, na dahil sa ating mga tao at sa ating kaligtasan ay bumaba mula sa langit, at nagkatawang tao sa pamagitan ng Espiritu Santo kay Birheng Maria at naging tao. Nagpakasakit dahil sa atin sa panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay at inilibing. Na ikatlong araw na buhay na muli sang-ayon sa kasulatan, umakyat sa langit at nakaluklok sa kanan ng Ama. At siya'y babalik na muli na may kalawalatian upang hukuman ang mga buhay at ang mga patay. At ang kaharian niya ay walang hanggan. At sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, ang Panginoon at tagapagbigay buhay, na nagmumula sa Ama at sa Anak, na sinasamba at niniwalhati kasama ng Ama at Anak, na nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta. At sumasampalataya ako sa iisang banal, Kristiyano at Apostolikang Iglesia, naniniwala ko sa isang binyag, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, at umasa ako sa pagkabuhay na muli ng mga patay, at sa buhay ng panahong darating. Amen. Tayo mo po at ating awitin ang ating susunod na hymn. Let's go into the world.
Okay, Sunday school time tayo. Together with Teacher Eliza and Teacher Ayat para dun sa mga small kids natin. Ang kasama ni Teacher Ayat ay si Roxanne. Ay, sorry. Lai. Teka na. Okay, good morning everyone. Magandang umaga. At sumayin ang lahat ng masaganang kagandahang loob at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Okay, sino sa inyo dito ang nakapunta na sa isang prison, sa isang kulungan? Who among you here have gone to a prison? Yan, meron na. Si Marian, nakabisita na yan sa prison. No? Sa kulungan. No? Nakapunta na rin ako no? During our seminary days sa Baguio. And I'm sure, kahit hindi pa kayo nakapunta sa isang prison, hindi pa kayo nakakita actual sa inyong karanasan. Pero based on sa naririnig natin na nakikita sa napapanood sa mga balita, we would all agree na yung kulungan, no, yung prison is probably one of the most undignified places on earth, no? Isa sa pinaka-undignified na lugar sa buong mundo, no, especially yung mga prisons sa third world countries kagaya ng Pilipinas. And kaya sinasabi nating undignified, hindi dahil dun sa mga tao na nandoon, no? Hindi dahil dun sa mga nakakulong. Regardless of whoever they are and whatever crimes they have committed. No, yung mga prisons appear to be undignified dahil dun sa kalagayan, dun sa kondisyon ng mga kulungan at kondisyon ng mga taong nakakulong. That make the prison, especially in third world countries katulad ng Pilipinas, na undignified. Diba? At actually, walang pinagkaiba yan nung panahon ng ating Panginoong Jesus. During that time, yung Israel ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Roman Empire. Okay? At nung panahon na yan, yung mga prisons, no, sa nasasakupan ng Imperyong Romano, ay walang pinagkaiba yung kalagayan sa mga prisons na meron tayo ngayon dito sa ating bansa, dito sa Pilipinas. No? It was also undignified dahil doon sa kalagayan, dahil sa kondisyon, dahil kaawa-awa, dahil inhumane yung umiiral na kalagayan para doon sa mga bilanggo. Meron pa isang pagkakapareho between yung prisons ngayon at yung kalagayan ng prisons sa Roman Empire noong panahon ng ating Panginoong Jesus. Ano yung isang pagkakapareho? Na now and then, may mga taong nakakulong hindi dahil nakagawa sila ng kasalanan. May mga taong nakakulong na nandun for whatever reasons, but they were not guilty of any crime. Ngayon ay nangyayari yan noon ding panahon ng ating Panginoong Jesus. At isang perfect example ng isang taong nakakulong, pero wala naman siyang ginawang krimen, ay si Juan Bautista, si John the Baptist, si Juan na taga-bautismo. Last Sunday, tinalakay natin kung gaano kahalaga yung role na ginampanan ni Juan Bautista sa buhay ng ating Panginoong Jesus. Katulad nung pagbasa kanina sa Gospel, di ba? Si Juan Bautista ang tinatawag na last of the Old Testament prophets. Siya yung pinakahuling propeta sa Old Testament times. Okay? Pero meron siyang pagkakaiba
doon sa mga naunang propeta sa kanya. Okay? Sino-sino ba yung mga naunang propeta sa kanya na alam ninyo? Sa Old Testament. Si Aisha? Ano? Elijah. Aisha. Si Elijah, si Elias. Sino pa? Si Isaiah. Yung nasa books ng Bible sa Old Testament. Diba? Si Moses, sa isa ring propeta. Okay? So yan. Merong pagkakaiba si Juan Bautista sa kanila. Anong pagkakaiba? Kasi yung mga propeta sa Old Testament, bago si Juan Bautista, lahat sila ipinapangaral nila sa mga tao, darating sa taktang panahon ang isang tagapagligtas mula sa lahi ni David. Pinapangaral nila yan. No, a Savior would come. Pero hindi nila kilala kung sino yun. No, pinapangaral nila yung pangako ng Diyos na magpapadala ng Savior. Pero hindi nila alam kung sino yun. Si Juan Bautista, siya yung sisilbing bridge sa pahayag ng mga propeta at ng mga apostol sa panahon ng bagong tipan. Sa paanong paraan? Kasi yung ipinapangaral ng mga propeta bago siya, thousands of years bago pinanganak si Christ, siya yung nagpapatunay kung sino yun. Hindi ba? So pinapangaral nila Isaiah, sa iba pa, mayroong Savior na darating. Si Juan Bautista, anong pinapangaral niya? Dumating na yung Savior na yan. At siya ay si Jesus. Ganon kahalaga yung papel ni Juan Bautista. Siya ang nagpatunay sa mga tao na yung ipinangaral ng mga Old Testament prophets bago siya, ang katuparan, ang fulfillment nun ay si Jesus. Siya nagsasabi, ito yun. Ito yun. Ito yung pinahayag ni Isaias. Ito yung pinahayag ni Haring David. Ito yung pinahayag na iba pa mga propeta. Si Jesus yun. Pero hindi lang niya pinapangaral sa mga tao na, si Jesus yun. Yung Savior na pinangako sa Old Testament. Sa kanyang pangangaral din, sinasabi niya sa mga tao, dahil dumating na ang tagapagligtas, anong dapat gawin ng mga tao? Magsisi kayo at tumalikod sa inyong mga kasalanan. Kasi narito na ang tagapagligtas na magpapatawad, mag-aalis ng lahat ng ating mga kasalanan. Because the Savior has come, repent of all your sins. Dumating na ang magbibigay sa atin ng kapatawaran na kanyang ginampanan yon later on sa pamamagitan ng kanyang buhay at kamatayan at ng kanyang muling pagkabuhay. Yun ang kanyang mensahe, repent, magsisi kayo at tumalikod sa inyong mga kasalanan. Bakit siya nakakulong? Anong nangyari at humantong siya sa prison? Dahil wala siyang pinipili sa kanyang pinapangaralan, pati ang mga nasa authorities. Isa doon si Herodes. Itong si Herodes ay marami siyang ginagawang mga obvious na napakasamang mga bagay. At si Juan Bautista ay directly kinoconfront niya itong si Herodes sa kanyang mga kasalanan. So, anong ginawa ni Herodes sa kanya? Ipinakulong siya ni Herodes. At alam natin, kung inyo natatandaan, yung pangyayari, hindi na nakalabas ang kulungan si Juan Bautista dahil nung nag-birthday, yung anak nung kinakasama ni Herodes, binulungan nung nanay. Sabihin mo, sabi kasi ni Herodes, ibibigay ko sa iyo kahit anong gusto mo. Inudyukan yung anak, sabihin mo, yung ulo ni Juan Bautista. Sabihin, ipapatay si Juan Bautista. So, yun ang ginawa ni Herodes. No? Ipinapatay niya si Juan Bautista habang nasa kulungan. Pinutol yung ulo. At yung ulo dinala kay Herodes. Yan ang nangyari. Pero bago yung pangyayari yun, ayon doon sa ebanghelyo na binasa kanina, one day, nagsugo si Juan Bautista ng kanyang mga alagad para pumunta kay Jesus. At ano yung bilin niya? Sabihin nyo kay Jesus, itanong nyo ang ganito, kayo po ba ang ipinangakong darating? O maghihintay pa kami ng iba? Yun ang bilin niya sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo kay Jesus at tanongin niyo siya,
Kayo po ba ang tagapagligtas talaga? Kayo po ba yung pinangako? O maghihintay pa kami ng iba? Siguro, iisipin natin, teka lang, buong tapang na ipinangaral ni Juan Bautista na si Jesus nga yun, tagapagligtas. Ibig bang sabihin na ngayon, dahil siya nakakulong, ay nagkakaroon na siya ng pagdududa? Was he doubting yung mensahe na kanyang pinangaral mismo? Hindi na ba siya sigurado? Nag-aalinlangan na ba siya? Dahil doon sa kanyang kinakasadlakang kalagayan sa kulungan? Maybe. Kahit naman sino, hindi ba? Maaaring umabot sa ganong punto na magtatanong, siya na ba talaga yung pinangaral ko? Siya ba talaga yun? Kasi wala naman siyang ginawang mali, wala siyang ginawang kasalanan. Ginagawa lang niya yung kanyang misyon, di ba? Nagiging tapat lang siya sa kanyang misyon. Pinapangaral lang niya kung ano yung itinakda ng Diyos na ipangaral niya para sabihin sa mga tao na si Jesus ang tagapagligtas. And then, nandun siya sa kulungan. So, maaari, it could be, posible, na mayroong pagdududa sa kanyang isip. Pero pwedeng hindi rin. Pwede rin na ginawa na yon para yung mga alagad mismo marinig nila kay Jesus yung confirmation na siya talaga, si Jesus talaga, ang ipinangakong tagapagligtas. Pwede rin na yung ginawa ni Juan Bautista ay nagtanong siya, ipinatanong niya sa kanyang mga alagad para marinig ng mga alagad niya mismo mula kay Jesus yung sagot. It's for the sake of His disciples, hindi para sa kanyang sarili, hindi dahil nagdududa siya. But regardless, kung ano pa man yung reason ni Juan Bautista, sa ating buhay, how many times na itinanong natin sa Panginoon, whether verbally or at the back of our minds o nandito sa puso natin, how many times na nagtanong din tayo sa Panginoon, Panginoon, ikaw po ba talaga ay totoo? Nandyan ka po ba talaga? Totoo ka ba talaga? Legit ka ba, Lord? O kung totoo ka man, sige, totoo ka, pero totoo bang mahal mo ko? Totoo bang nagmamalasakit ka? Totoo bang may pakialam ka sa buhay ko? Di ba? How many times in our life na pumasok sa isip natin yan? Naramdaman natin yan sa ating puso. Sinabi sa ating bibig, sa ating mga salita. O hindi man ay nakatanim sa ating kalooban. How many times sa buhay natin na parang pinagdudahan natin either kung totoo talaga nag-i-exist ang Panginoon o kung nag-i-exist man siya, ay may pakialam ba siya sa ating buhay at sa ating kalagayan. Especially, kung tayo ay nasasadlak sa sarili nating mga prisons. Hindi yung prison na literal na kulungan, kundi iba't ibang uri ng prison sa kulungan. It could be a prison of failures. Sinasabi natin, Panginoon, ginagawa ko naman ng lahat eh. I'm giving all my best. Binibigay ko ang lahat. Bakit patuloy pa rin ako nabibigo? Why do I keep on failing? Ayaw mo ba ako magtagumpay? Diba? Could be a prison of failures na ating nararanasan. It could be a prison of heartbreaks and heartaches. Na, Lord, mapagmahal naman ako sa mga tao eh. Wala naman ako sinasaktan mga tao. Why do they keep on hurting me? Yun ba yung deserve ko? Hindi naman ako nananakit ng tao, pero ba't ako sinasaktan ng mga tao? Emotionally. Kaya tuloy nabubuo sa puso mo ang paghihiganti. Yan, natatawa si Aisha. Ikaw ba yan? No? It could be a prison of broken relationships. Lord, bakit? Bakit may ibang taong masaya sa kung ano mang relationships meron sila? Bakit ako hindi ako maging masaya? What's wrong? Diba? It could be a prison of financial difficulties, di ba? Lord, nagsisikap naman ako sa buhay ko eh. Kailan ba ako makakawala dito? Alam ko po, Panginoon, na yung pera ay pang dito lang sa mundong ito.
Pero hindi naman po siguro ibig sabihin no, na kailangan kong maghirap ng todo-todo. Bakit? Di ba? Bakit? Iba't ibang prisons na maaring we find ourselves nakakulong doon at hindi tayo makalabas. And we feel na the situation for us is hopeless. Di ba? Parang hopeless. Parang si Juan Bautista, parang siguro sa isip niya, this could be my end. Hindi na ako makakalabas. So, saan ka na ngayon, Lord? Anong gagawin natin sa kalagayan ko? And many times sa buhay natin, pag tinatanong natin yan, we are not really questioning kung nag-e-exist talaga ang Panginoon. We're not denying that. Kung nagtatanong man tayo dyan, is because meron tayong pagdududa kung may pakialam ba siya at malasakit sa ating buhay at sa ating pinagdaraanan. Hindi ba? At minsan naman, yun ang nasa isip at sa puso natin because love is sobra-sobra lang tayong nasasaktan. It's not really to question Him or whatnot. Di ba? Hindi ko alam kung kung meron ba kayong mga prisons of your own na nagdurusa kayo at gusto nyong magkaroon ng kalayaan mula sa pinasasadlakan ninyong kulungan, kung ano mang kulungan yan. No? Meron tayong kanya-kanya mga prisons of our own. Diba? Pero, it's not the end of the world for us. It's not the end of the world for us. At lalong hindi ibig sabihin na walang pakialam ang Panginoon sa buhay natin. Nung isugo ni Juan Bautista yung kanyang mga alagad para magtanong kay Jesus, Lord, are you the one? Are you the one? Ano ang sagot ng Panginoon sa mga alagad ni Juan Bautista? Sinabi ba niya, ako nga, I am the one. Maniwala kayo. Yung bang sinabi niya? Hindi niya sinabi yun eh. Ang sabi ni Jesus sa mga alagad ni Juan Bautista, bumalik kayo at sabihin nyo kung ano ang inyong nakikita at naririnig. Kung ano ang inyong nakikita at naririnig. Ano ba yon? Ano yung nakikita nila at naririnig? Sabi ni Jesus, nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinapangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. At idinugtong pa niya, pinagpala ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Ano ibig sabihin nun? Well, literal talaga na si Jesus ay nagpagaling ng bulag, nagpalakad ng pilay, nagpagaling ng ketongin, ba? Pinagaling yung bingi, bumuhay ng patay. Literal ginawa ni Jesus yan. Pero higit pa rin ang ibig niyang sabihin. Ang sabihin ng ating Panginoon, sabihin mo kay Juan Bautista ang inyong nakikita at naririnig. Nakakakita ang mga bulag spiritually. Nakakalakad ang mga pilay spiritually. Gumagaling ang mga ketongin spiritually. Nakakarinig ang mga bingi spiritually. Muling nabubuhay ang mga patay spiritually. Ano ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin ng ating Panginoon? Kung meron mang punot dulo ng lahat ng sufferings na meron tayo, yun ay ang kasalanan. Tama? Aisha? Yun ay ang kasalanan. Ang kasalanan ang bumulag sa ating mga mata para hindi natin makita ang tama at mali. Pero nakikita na natin ang tama at mali dahil binuksan na ni Jesus ang ating mga mata. Di ba? Nakakarinig ang mga bingi. Ang kasalanan ang dahilan para maging bingi tayo sa salita ng Diyos. Pero binuksan na ni Jesus ang ating mga ears para maintindihan natin ang kanyang salita na nagsasabi sa atin kung ano ang tama at mali, kung ano ang totoo at hindi. Gumagaling ang mga ketongin. Alam niyo naman yung ketong, di ba? Ano yung ketong, Aisha?
Sabi mo, oo, alam mo yung ketong. Ano? Wala ba sinasabi? Sorry, patawarin mo naman ako. Ano mo yung ketong? Leprosy, di ba? Ano yun? Nakakahawang sakit sa balat. Wala tayong ketong. Pero spiritually, meron. Meron tayong ketong spiritually. Ibig sabihin, yung ating kalooban ay marumi at makasalanan at masama. Pero, pinagaling tayo ni Jesus, nilinis niya at inalis ang ating karumihan, ang ating kasamaan at ang ating kasalanan. Binubuhay ang mga patay. Ano bang sinasabi sa Biblia? Ang lahat ng mga hindi na nanampalataya kay Jesus, spiritually dead. Patay sa espiritu. Pero binuhay na tayo ng Panginoong Jesus mula sa ating spiritual death. Sapagkat ipinangaral sa atin ang mabuting balita. Ano ang mabuting balita? Ang masamang balita, tayo ay mapapahamak sa kapamakang walang hanggan dahil sa ating kasalanan. Ang mabuting balita, iniligtas tayo ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang buhay at kamatayan. Hindi na tayo lumalakad sa landas ng kapahamakan. Lumalakad na tayo sa landas ng kaligtasan. Yung landas ng kamanalan na binanggit ni Propeta Isaias kanina. Ano ibig sabihin nun? Regardless of our own prisons, regardless of our own conditions, kung gaano man yung kalala, mayroong pag-asa para sa atin. Dahil maaaring hindi tayo pagilingin sa ating karamdaman, maaaring hindi tayo payamanin ng Diyos sa lupang ito, maaaring hindi niya ibigay kung ano man yung gusto natin na magpapaligaya sa atin at magbibigay sa atin ng kasiyahan sa mundong ito. Pero one thing is sure, our Lord will bring an end to all our sufferings. Kung hindi man dito sa buhay na darating. At tsak yun. Dahil ang nagbigay ng certainty sa bagay na yun ay walang iba kundi ang Panginoon mismo. Ang security natin, He gave His own life for us. He shed His own blood for us on the cross. At muli siyang nabuhay bilang katunayan na mayroon tayong muling pagkabuhay kung tayo man ay abutin ng kamatayan sa mundong ito. So anong mensahe? Don't ever doubt. Pawiin natin yung ating pag-aalinlangan sa puso natin kung tayo man ay nagkakaroon ng pag-aalinlangan. At yun ang gamitin nating motivation para magpatuloy sa ating buhay. Huwag nating tingnan, huwag nating ilagay yung focus natin doon sa paligid natin, sa sitwasyon natin. Huwag yun ang tingnan natin. Ang tingnan natin ay ang Panginoon. We look to Christ. Diba? Kasi, if our focus is on Christ, yung mga sufferings at kung ano mang pinagdaraanan natin, hindi natin mararamdaman ang bigat niyan. Kasi ang ipapadama sa atin ng Panginoon, yung comfort na nanggagaling sa Kanya. Ang katulad niyan ay yung sumasali sa isang race. Halimbawa, contestant, runner number 1, Aisha. Dahil gusto niya, masyado siyang concerned sa kanyang sariling kalagayan. So habang tumatakbo siya, tingin siya ng tingin sa kanyang paa. Makakarating ba siya sa kanyang pupuntahan? Matatapos ba niya yung race? Malamang hindi. Diba? Madadapa yan. Minsan mababangga yan. Runner number 2, si Brian. Si Brian naman, tingin siya ng tingin sa katabi niya, si Cyrus. Tingin Cyrus eh. Makakarating ba siya? Matatapos ba niya yung race? Malamang hindi. Kasi tingin siya ng tingin eh. Hindi siya matatapos ng race. Madadapa din siya. And then, here comes runner number 3. Si Marian. Si runner number 3, nakafocus lang siya doon sa prize. Hindi siya tumitingin sa kanyang sarili. Hindi niya tinitingnan yung mga kapwa niya runners.
Ang focus niya ay sa prize. And guess what? Sino ang nakarating? Sino ang nakarating sa finish line? Runner number 3. Hindi si runner number 1. Hindi si Aisha. Hindi rin si runner number 2, si Brian. Lalo hindi yung tinitingnan ni Brian, si Cyrus. Yung runner number 3, si Marian. Ano yung punto? Sa buhay natin, ganun din. Let's not focus on ourselves, on our circumstances. Let us not focus on other people. Let's focus on Christ. Let us look to Christ and Christ alone. And siya ang maghahatid sa atin para marating natin yung dulo ng ating journey, which is life with Him in heaven. Makakarating tayo doon, and that's for sure. So, may ticket na tayo eh. May passport na tayo, at binigyan na tayo ng strength and motivation para maipagpag natin yung mga nanggugulo sa buhay natin. Kung ano man yan, kung tao man yan, o pangyayari, o kung ano man yan, maipapagpag natin yan sa tulong ng ating Panginoon. Nauna na siya doon eh. Nauna siya doon para patunayan na meron talagang pupuntahan ang buhay natin. Susunod tayo sa Kanya. At nangako siya sa atin, darating siya para sunduin tayo. Gusto mo na bang sunduin ka ng Panginoon, Aisha? Gusto mo na? Kailan? Bukas? Pero darating siya. Kung ano man yun, kung kailan man yun, darating ang Panginoon para sa atin. He promised to do it, and He will do it. Okay? Kaya yun ang punto. Kung ano man yung prison natin na kinakasadlakan, that's not the end for us. Makakalabas tayo dyan. Look to Christ. At ang di malilip na kapayapaan ng Panginoon na siya mag-iingat sa ating mga puso't pag-iisip sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Tayo magpapatuloy. Tayo tumayo, awitin natin ang paghahandog o ang opertoryo. Ay lahat. Linisin mong puso ko, O Diyos, at baguhin Espiritu sa akin. Huwag hayang malayo sa piling Santong Espiritu'y huwag bawin. Ibalik sa akin galak ng kaligtasan at gabayan mo ako sa tuwina. Amen. Tayo po tayo na magandog sa Panginoon. Ihandog natin unang sa lahat ating mga sarili at maging mga pagpapala ng kaloob niya sa atin. Right? Bago sa ating panalangin pangkalahatan, meron ba kayong prayer request? Any prayer request? Meron ba? Wala ka namang gustong i-request, Aisha? Wala naman. Sana bigyan ka ng pusong mapagpatawad at hindi mapaghiganti. Wala na siya puso. Yun lang. Anything? O nga pala, yung exam ni Blessing ngayon, sana bigyan siya ng wisdom ng Panginoon para maging maayos yung result. No? Sa PLM, tama ba? O, PLM. Okay, sa PLM. At yung pag-uwi niya mamaya, sana samahan siya ng Panginoon. Anything else? Wala bang mga birthday from today hanggang next week? Gusto mo ulitin yung birthday mo, Luke? Ayaw mo na? Sige. Wala na. Brian? Wala.
gusto kong sabihin eh. Mamaya, bulong mo na lang sa akin. Okay. Sige, kung wala na, then we will go to the Lord in prayer just remain seated. Okay? So, tayo manalangin. Amang makapangyarihan, pinupuri at pinaparangalan po namin ang iyong kadakilaan sa tanging araw na ito. Ikaw po ang nagkaloob sa amin ng kapahingahan sa nagdaang gabi. Sa iyo rin nagmula ang isang bagong araw na ito, ang panahon na ito at ang mga magpapala para sa buong maghapon. Wala kaming karapatan sa lahat ng ito. Madalas ay hindi namin pinahalagahan ang mga ito. Inaasayahan namin ang oras, ang talino, mga kakayahan, at maging ang mga ari-arian na iyong kaloob. Patawarin at pagbaguhin mo po kami, alang-alang sa pagdurusa, kamatayan, at pagkabuhay na muli ni Jesus na iyong anak na aming Panginoon. Salamat po sa iyong paglikha, dakilang pag-ibig, at patuloy na pag-aaruga sa amin. Sa pagsikat ng araw, pagpatak ng ulan, pagsilay ng buwan at bituin, pag-ihip ng hangin, ang paghampas ng alon sa dalampasigan, at ang buong kalikasan ay nagpapakita ng iyong kapangyarihan at kabutihan. Salamat po sa aming mga lupang, sa aming mga katawang lupa at mga kakayahan nito na nakakakita, nakakarinig, nakakadama, nakakalanghap at nakakalasa. Salamat po sa aming kaluluwa na nilalaan mo na maging kalakip ng aming magiging bagong katawan upang mabuhay kasama mo sa walang hanggang kagalakan, kapayapaan, kaluwalhatian. Dalangin namin, Ama, ang mga hindi pa nakakakilala sa iyo upang sila rin ay manampalataya at tumakas sa liwanag. Dalangin namin ang aming mga kaibigan. Gawin mo po kami maging mga tunay na kaibigan nila upang ibahagi namin sa kanila ang aming pananampalataya. Dalangin namin ang aming kapatiran dito sa Novaliches, sa Davao sa pangunan ni Pastor Marsan, sa General Santos sa Sarangani sa pangunan ni Pastor Vito. Nanawa ay maging tunay ang aming pagkakaisa at pag-ibig sa loob na iyong kaharian. Idinadalangin din namin ang aming mga sarili upang ipagkaloob namin sa iyo ang aming panahon, kakayahan, at kayamanan sa paglilingkod sa iyo at sa aming kapwa. Kasama po sa aming panalangin, si Blessy sa kanya pong exam ngayon sa PLM. Nawa ay bigyan niyo po siya ng karunungan at bigyan ng maayos na resulta ang kanyang exam na ito. At ganito Panginoon sa kanyang pag-uwi, kayo po ang mag-ingat sa kanya at paglayo sa mga panganib at kapahamakan. Dalangin po namin ang bawat isa sa amin, sa lahat po ng aming mga gagawin sa buong linggong ito, sa mga dapat na matapos ng mga gawain at sa iba pang mga activities namin, Panginoon. Kayo po ang kumalinga sa amin at nawa ang lahat ng ito ay magkaroon ng maayos na resulta, lalo higit ang lahat ng bagay ay gawin namin sa ikapupuri na iyong pangalan. Ang lahat ng ito, Ama, ay aming nilalapit sa iyo sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon tagapagligtas, at sa Espiritong Banal na gabay ng aming pamumuhay, ngayon at kailanman. Amen. Tayo tumayo at pagpatuloy tayo sa paghahanda sa hapag ng Panginoon. Ang Panginoon ay sumayo ng kanyang Espiritu. Magalak ang inyong mga puso, magalak tayo sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos, nararapat at matuwid na gawin ang iyon. O Panginoon, amang banal, makapangyarihan at walang hanggang Diyos, tunay ngang marapat, matuwid at kapuri-puri na kami ay dapat magpasalamat sa iyo sa lahat ng panahon at sa lahat ng dako. Sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon na ang kanyang daan ay nihanda ni Juan Bautista na ipinangaral siyang Mesiyas, ang tunay na kordero ng Diyos, at tinatawagan ang lahat ng makasalanan na magsisi upang kanilang maiwasan ang puot na darating na mahayag sa kanyang pagdating na muli na may kalawalatian. Kaya kasama ng mga anghel, parkanghel, at ang buong buo ng langit, aming pinupuri at dinadakila ang malalhati mong pangalan, laging pinupuri ka at sinasabi, Banal, 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 Diyos na Panginoon ng mga hukbo. Ang langit at ang lupa ay puno ng iyong kalwalhatian. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Purihin nawa siya, purihin nawa siya, purihin nawa siya na pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ating sabay-sabay na bibigkasin ang Ama namin. Ama naming nasa langit,
Sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagkapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kalawalatian magpakailanman. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayo. Amen. O Kristo, ikaw ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mahabag ka sa amin. O Kristo, ikaw ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mahabag ka sa amin. O Kristo, ikaw ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Amen. Please be seated bago yung ating pagdulog sa hapag ng Panginoon at tawagin ating mga kids para sa kanilang lesson presentation. Okay, so dito muna sa harap, yung lahat ng kids. Up, hanggang dito lang. Diyan lang. Okay. Okay, so Teacher Eliza, go ahead.
Okay, thank you. Thank you, kids. Thank you, Teacher Eliza, para sa review ng kanilang Bible lesson. So ngayon naman, yung lahat ng kids, balik sa inyong mga pwesto. Ngayon naman, tinatawagan natin yung lahat ng mga ate at kuya ah, para ating sama-samang tanggapin ang tunay na katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus kalakip ng tinapay at alak sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Tayo natin tumayo at uwitin natin ng pagyao sa kapayapaan. Panginoon, ngayon ay hayaan mo na ang iyong lingkod ay pumanaw
O pasalamat natin ang Panginoong Diyos sapagkat siya ay mabuti. Pinasasalamatan ka namin, Diyos na mapangyarihan sa lahat, sapagkat piniginhawa mo kami sa pamagitan ng sakramentong ito. Idinadalangin namin sa pamagitan ng kaloob na ito, ay palakasin mo ang aming panampalataya sa iyo, at paningasin mo ang aming pag-ibig sa isa't isa. Alang-alang kay Jesucristo ang aming Panginoon, na nabubuhay at tagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo ay isang Diyos, ngayon at magpakailanman. Ang Panginoon ay sumayo at ang kanyang Espiritu. Purihin natin ang Panginoon. Magpasalamat tayo sa Diyos. Tagapin niyo ang pagpapala ng Panginoon. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen. 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 Please be seated at ating awitin ang ating closing hymn, In Christ Alone. So nandun sa ating mga worship booklet, and that's on page, ang una makakita nakita nyo na una. Sabihin nyo kung saan ang page. 31, In Christ Alone. Okay. Of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease, my comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Christ alone, He took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save, till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied for every sin on Him was laid. Here in the death of Christ I live, the ground, His body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth, not from the grave He
is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Here in the power of Christ I'll stand. Okay, good morning everyone. Magandang umaga sa ating lahat and welcome sa ating naging pagsamba ngayong umagang ito. We'd like to thank those who participated and led us in our worship. Yuben Luke for leading us in our worship songs. And of course, our teachers for today, Teacher Ait and Teacher Eliza, thank you. Announcement, after this, syempre, yung snack ng mga kids and then we will have our regular Sunday school meeting. And then I'll meet with the boys. Kasama si Even Luke and Brian and Cyrus. Meron tayong special meeting. Okay. Tayo, boys. I'll meet the boys. Okay? Other than that, wala ko ibang announcement. Well, hindi pala, meron pala. Kasi ngayon ay December, anong petsa ngayon? 14. So, ibig sabihin, 15 and then 16. Sa anong araw yung 16? Tuesday, start of our Simbang Gabi. So, stay tuned for details. Pero meron tayo mamaya, we will discuss that sa ating Sunday school meeting din. Okay? Wala na akong ibang announcement. Ay, yung mga kasama natin online, kita ba? Like, meron bang? Ate Arlene, with Professor Brad Wardell, thank you so much for joining our live stream today. I hope you can visit us once again. Thank you. How are you, Pastor Brad? Okay, I think that's it. We will see you again on Tuesday. So start na ating Simbang Gabi. Okay, so God bless your day and God bless your week. Bye-bye.